So, ang gagawin po natin ngayon ay i-catechesis po ito, no? Catechesis. Para po mas na-appreciate po ninyo yung ating pagiging Katoliko, no? At kung ano ang kahulugan ng kasal. So, yung second seminar ay gawa po, ay ang nagbibigay po ay Commission on Family. So, ito po, Commission on Catechesis and Religious Education. So, magkaiba po commission, no, o grupo sa loob ng simbahan. No? So, yung kakasalin po dito, na-interview na kayo ng pare. So, kasi kailangan yan. Minsan kasi, kahit na na-interview, no? After ng seminar, may mga hindi tumutuloy. No? Kasi, pag naisip nila kung ano implication ng kasal, o kaya wala sa vision nila. Pero bihirang-bihira lang po yun. No? Kasi madalas naman, matagal na pinag-iisipan ang kasal. No? Yan. So, matatapos po tayo. So, ito po talaga, whole day to dati, itong seminar na to. So, pinaikli po natin mula ng pandemic, pero lahat naman po na kailangan natin pag-usapan na pag-uusapan. Mabilis lang po, no? Pero kahit mabilis, ay sana po, kung meron kayong i-share, share po ninyo. Kasi lalo na kasi may mga apat kayo na couples na merong experience na living together. So, meron kayong masishare. Nag-living kayo? Hindi. So ganun yun. Ang sa experience ko, pag nagsasama na, no? Tapos meron akong i-present, ay meron silang naiisip na pwede naman ibahagi kasi para mas natututo tayo. No? So although ngayon po, ang first, kasi 3 hours tayo, more or less, no? So ang first 2 hours, catechesis po talaga about the faith, no? About religion. Yung last hour natin, more or less, ay tungkol po sa rito ng kasal. No? So, yung mga kasal na minsan, baka tensyonado kayo nung life, no? Na hindi nyo naiisip o hindi nyo maalala kung ano yung mga tanong, parang, yes, I do na lang. So, gawin na lang yung parang review. Yung kasal ba Tagalog? Yes. Tagalog. So, pwede ka naman. Yung so ang catechesis po, ibig sabihin po nun, systematic na pag-aaral. No? So, lahat tayo dito ay Katoliko. Meron po ba dito na meron ng background ng catechesis? Habang nag-aaral, meron kasamang catechesis, kayong dalawa? College? High school, okay. So, kahit na merong background, minsan kailangan ma-review, no? Kasi, pag medyo bata pa tayo, narinig natin, pero minsan hindi natin, parang lang siya, kailangan ipasa, no? So, eto, kailangan talaga natin ipasa. Ibig sabihin nun, kailangan mapunta po tayo sa langit, no? Hindi lang ito subject. So, eto po ay dapat ating pamumuhay, no? So yun po yung gagawin natin. Ang pag-aaral po ng catechesis ay, ang ginagamit po nating libro, ang tinatawag ay catechism, no? So kami po na nagtuturo ay catechist. So ang trabaho po lang namin ay para marinig po ninyo kung ano ang pananampalataya natin. So ang trabaho naman po ng Espiritu Santo ay sana po maalala ninyo, pasang isip ninyo para tanggapin. So minsan ang comment po, ang dami-dami kong tinuturo, no?
Kasi nga po, malalim po ang ating pananampalataya. Ang mga pari po, maririnig nyo, minsan 8 taon nag-aaral bago maging pari. Tapos tuloy-tuloy pa rin. Kasi, hindi naman, marami pong bagay na hindi natin maintindihan na turo ng Diyos. No? Kaya nga po, kailangan natin ng pananampalataya, paniniwala, no? Trust. Na ang Diyos po ay gusto na tayo po ay maligtas. No? Pero meron pong elemento po ng obedience. Kailangan po naniniwala talaga tayo sa Kanya at sumusunod. No? So yun po yun. So ang libro po ng Catechism ay nakahati po sa 4 na bahagi. No? Ito po ang doktrina. So ang doktrina ay ano yung dapat natin pinapaniwalaan. Ito po yung dasal ng credo. No? I believe in God. So sana po na-memorize ninyo yun. No? Yung sumasampalataya. So ito pong dasal na to ay every Sunday, dinarasal po natin. Every Sunday lang at saka malaking kapistahan. Pag weekday po, hindi natin yung dinarasal. No? Kasi ordinary Mass. Pag Sunday Mass, medyo po mahaba-haba. No? So yun po, no, yung doktrina na binibigay sa atin, na ang summary po ay nasa sumasampalataya. Tapos po, paano tayo dapat mamuhay? So ito po yung tinuro ni Jesus, ito po yung morals, no? Nagsimula po yan sa 10 Commandments, no? Paano tayo dapat mamuhay? 10 Commandments, tapos dumating si Jesus para ituro ulit, no? Kasi hirap po tayong maintindihan yun, Tapos po, paano dapat tayo sumasamba? Worship, no? So worship, ito po yung 7 sacraments na itinatag po ni Jesus, no? So, ito po yung reason na meron tayong religion, no? So, makikita po ninyo ang iba't ibang religion, iba-iba ang paraan ng pagsamba. At kaya kailangan po natin alam ang ating doktrina kasi kailangan maintindihan natin sino yung sinasamba natin, no? Tama ba yung, kasi baka mali, no? Mali. So yun po, yung worship. At saka ito pong sakramento, ito yung tulong sa atin para po tayo makapunta sa langit. No? Tapos, prayer. So ang prayer po ay yung pagdarasal. Pag hindi po tayo magdasal, wala tayong connection sa Diyos. No? So, yun po yung part po natin na kailangan, nagko-connect tayo sa Diyos kasi ang Diyos po ang unang nagmahal. Kailangan po tayong tumugon. Ang tugon po natin, bigyan natin siya ng oras, no? Para po nagko-connect tayo sa Kanya. Kasi po, hindi po yan parang wifi o internet na puputol-putol, no? Ito po, kung tapat po tayo, consistent po tayo, tumitibay po yung ating connection sa Diyos. No? So yan po yung prayer, no? So yun po yung 4. Kasi I'm sure pag nagsisimba kayo, may bumili yung pare. Minsan, iba-iba kasi yung binabasa, no? Year 1, ganito, year 2, ganon. Meron naman silang sinusundan. So pag tapat kayo sa Sunday Mass ninyo, alam po ninyo yung buong concept, kung ano yung Bible talaga, no? Pero minsan hindi naman po tayo nakikinig at minsan tingin natin parang putol-putol, no? So kung gusto po ninyo maintindihan systematically, yun po yun. Pag nag-aral kayo ng libro ng Catechism, no? Ganun po yung pagkahati-hati. Doctrine, morals, worship, prayer. So, ako po, magsisimula ako. So, ito po yung tatalakayin po natin. No? Pero, very briefly, overview lang po ito. Ito po yung pwede ninyong gawing guide kung gusto ninyong magpalalim. No? Kasi, talagang hindi po natin madidiscuss lahat. At pangbukas ng isip ang ginagawa natin. At saka,
pang-review, no? Pang-review para mas appreciated natin. So yung prayer po, gaya na nasabi ko, ito yung pagka-connect natin sa Diyos, ano? Ito yung ating tugon. Ang dasal po na tinuro sa atin ni Jesus ay yung Ama namin. Kaya napaka-importante po, alam natin yung basic prayer at saka ituro po ninyo sa inyong mga anak ang basic prayer, no? So, pag nagtuturo kami ng First Communion, requirement po namin sa mga bata. No? Basic prayer, ano yun? Ama namin, Panginoong Maria, luwalhati, tapos at saka pagsisisi, no? Pagsisisi na dapat po dinarasal natin kahit man lang bago tayo matulog, no? Tapos, yung pag nag-compile na po, kailangan memorize po nila yung Credo, Apostles' Creed, no? So yun po. Kung hindi po ninyo memorize pa, i-memorize po ninyo kasi sa ating mga sakramento, ito po yung dinarasal, no? Lalo na po yung Ama namin kasi yun ang tinuro ni Jesus, no? Sa kumpil. Actually, kahit sa binyag, dapat alam nyo kasi dinarasal din yung Credo, no? So yun po. Kailangan po magsimula sa inyo para po yung mga anak ninyo ay marunong magdasal, no? Kasi yun po yung tungkol, isa sa mga tungkulin ng mag-asawa na kayo po ang unang nakikista. Dapat kayo ang unang nagtuturo, no? So yun po. So ang Ama namin po, no? So ano ba yung first line? Ama namin, sumasalangit ka. Ang tinatawag po natin ay ang Ama, no? Pero tandaan po na ilan po ang Diyos? Ilan po ang Diyos? Ha? Isa. Ilang persona? Ilang persona? Tatlo, di ba? So, ito po yung very fundamental na mystery na paano naging 3 persons in one God, no? Pero, so yun, kailangan po natin ng pananampalataya kasi hindi natin yan lubos na maintindihan. Kahit anong explain po ng pare, no? Iba-iba ang pagka-explain para po maintindihan natin ng kaunti, no? So, kailangan po yung ating sampalataya na itong ating reliyon ay tamang reliyon. Kaya po tayo tinatawag na Kristiyano dahil naniniwala po tayo na si Jesus ay Diyos, no? So, alam niyo na ang mga ibang religion po ay hindi po Christian, no? So, yung mga Muslim, Iglesia ni Cristo, Mormons, Jehovah, yung Seventh-day Adventist, yung mga Hudyo, ano yung tawag? Basta yung Jew, no? Yung Jewish religion. Hindi po Christian, no? Kasi hindi po sila naniniwala kay Jesus na Diyos. So tayo po ay naniniwala tayo. Kahit po hindi natin lubos na naiintindihan, no? So meron pong mga pare na ang pag-explain, parang kunyari isang blanket na finold mo 3 times, isa pa rin yun. May iba sasabihin, parang alam niyo yung clover po, tatlo ang dahon, pero connected, so isang dahon lang. So yun po, no? Pero kahit anong explain, eto po yun. Ang faith po, no? Pananampalataya, hinihingi po yun sa Diyos. Iko-connectin mo. So, hinihingi po yun sa dasal, no? Tinatawag to na theological virtues. Ibig sabihin, galing po sa Diyos. Hinihingi po natin. So, kasama po dapat sa dasal natin yun na tayo po ay talagang merong pananampalataya. No? Pag nag-rosaryo po kayo, yung 3 beads, alam niyo yung rosary, diba? Yung crucifix, tapos Ama namin, tapos 3 beads bago kayo magsimula ng mystery. Ang hinihingi po ninyo doon dapat
sa tatlong Hail Mary na yun ay yung virtue, no? Virtue na faith, hope, and charity. Pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Yun po yung hinihingi po natin ito. No? Kasi yun na, regalo po ng Diyos yung pananampalataya. So, bunga po siya. So, ibig sabihin, kaya siya bunga, inaalagaan po natin. Nag-aaral tayo, nagdadasal tayo, naggumagawa tayo ng mabuti para po ibigay po sa atin ng Diyos. Ito, bilang bunga, yung pananampalataya, pag-asa, pagmamahal. No? Faith, hope, and charity. So, yan. So, when we pray the Our Father, kahit na ang sinasabi natin na Ama namin, kasama po natin si Jesus dahil siya po ang nagturo. At ang Espiritu Santo po ang tumutulong sa atin para magdasal. No? So, pag wala po tayong Espiritu Santo, pag hindi natin kilala ang Espiritu Santo, hirap na hirap po tayo. Hirap tayong maintindihan yung tinuturo sa atin, hirap po tayong magdasal. No? So, yung Espiritu Santo, tinatawag po natin dapat yun kasi active po siya sa simbahan ngayon. Ang problema po natin yung Pilipino, nakakalimutan natin yung papel po ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kailangan po natin ang Espiritu Santo. So, pag tinawag po natin ang Diyos, ano po ang pangalan ng Diyos? Ano po ang pangalan ng Diyos? Ha? Kita natin. Ano dito ba? Pwede yung patay. O i-ano mo na lang, i-steady mo na lang yung pag ganyan para